Hello, kamusta tayong lahat? Nagpapasalamat ako kay Jesus Christ dahil hindi niya tayo iniwan at binigay niya sa atin ang Holy Spirit bago siya umakyat ng langit. At kung nasaan man siya, doon din tayo pupunta kung nasaan siya. Gusto niya, ni Jesus Christ, na katabi natin siya, nakasama natin siya palagi. Dahil itinuturing niya tayong mga kaibigan, brothers and sisters. Kahit hindi tayo worthy, sinave niya tayo dahil mahal niya tayo at mahal niya si Almighty Father. At babalik siya the second time around. So yung first time na pumunta siya ay ginather niya tayong lahat, no? Tinuruan niya tayo at nababasa natin yon sa mga sinulat ng kanyang mga apostles at so ginayad niya tayo, tinuruan niya tayo, tsaka yung testimonies niya, testimony ni Matthew, Mark, Luke, and John, yung 4 Gospels na nabasa natin. At dahil sa magbabalik siya magmuli, no? Ang pangalawang pagkakataon, ang pagbabalik niya ay siya ay ang magja-judge sa buong mundo. Siya ang karapat-dapat na mag-judge dahil napagdaanan niya yung mga bagay na napagdaanan natin, yung mga hirap na naramdaman natin, naramdaman ni Jesus yan, at masigit pa yung naramdaman niya. So last time, no, ang binasa natin was Revelation chapter 1. Nabasa na natin itong Book of Revelation dati, pero may mga idadagdag tayo na mga explanations. Hindi tayo nagdadagdag ng salita sa Book of Revelation kasi sa Revelation chapter 22 may nakasulat. No, sa Revelation chapter 22. So, ano yung nakasulat na yun? It's Revelation chapter 22 verse 18. Hindi pwedeng magdagdag dito sa prophetic book na to at hindi rin pwedeng magbawas. Kung ano ang nakasulat na inutos ni Jesus Christ kay John the Evangelist, yun ang ilalagay at walang ibabawas at walang idadagdag. Kasi nakalagay dito, I want everyone who hears the words of this prophecy of this scroll. No, scroll to kasi nga nung panahon ni John, tsaka nung sa Old Testament, imbis na book na ganyan, scroll ang pagkakasulat, no? Niro-roll yun nila. Hindi pa uso nun ang pagbabind ng book, na kaya scroll yun, tsaka ang gamit nila ay papyrus or yung bark ng trees. If anyone adds anything to them, kung meron na magdadagdag dito sa Book of Revelation, God will add to that person the plagues described in this scroll. Idadagdag ni Almighty Father yung mga plagues, yung mga parusa, yung mga delubyo na nakalagay dito sa scroll dun sa taong iyon na magdadagdag ng kung anuman ang nakasulat dito sa Book of Revelation. Kaya may mga tao na takot magbasa ng Book of Revelation. Takot silang i-explain sa tao. Pero tayo, hindi naman tayo magdadagdag, no?
hingin natin ng guidance ng Holy Spirit para maintindihan natin ang Book of Revelation. At dito pa sa verse 19, and if anyone takes words away from this scroll of prophecy, kung may magtatanggal man ng mga words or ng mga pangyayari dito sa scroll of prophecy, dito sa Book of Revelation, God will take away from that person any share in the tree of life. So, tatanggalin ni Almighty Father ang pangalan ng tao na yun sa kanyang pagkakashare sa tree of life. So, hindi siya makakapunta in heaven, hindi niya makukuha ang kanyang inheritance. And in the holy city, which are described in this scroll. So, hindi pwede magdagdag, hindi rin pwede magbawas. Dito sa scroll na to, ito yung warning na pinasulat ni Jesus Christ kay John the Evangelist. So verse 20, he who testifies to these things says, yes, I am coming soon. So si Jesus Christ to, na darating siya. Malapit na ang kanyang pagdating, ang kanyang second coming. Amen. So truly, ibig sabihin ng amen, or so be it. Come, Lord Jesus. The grace of the Lord Jesus be with God's people. Amen. So yun yung last words dito sa Book of Revelation, or last 3 verses. So balik naman tayo ulit, no? Sa Revelation chapter 1, i-recap natin yung introduction sa Book of Revelation. So yung Revelation, alam natin yung meaning, no? Yung Revelation means dito ini-reveal ni Jesus Christ kung ano ang mangyayari sa kanyang second coming. Sa kanyang muling pagbabalik, siya ay magiging judge. Husgahan niya ang mga taong karapat-dapat na makasama at makakuha ng inheritance sa heaven, at ang mga tao na mapupunta sa Hades. So, ibig sabihin ng Revelation, no? It's root word is revel, R-E-V-E-L, it's celebration. Kasi celebration din ito in heaven, dahil lahat na ng mga anak ni Almighty Father magkakasama-sama na. No? Celebration. Sa Greek word, it's apocalypse, meaning nun ay occurrence or events, mga pangyayari. Pero nag-iba na yung meaning ng apocalypse, no? Sa English, apocalypse meaning end of times. So, nakabase yung word na apocalypse dito sa Book of Revelation kasi end of times, ito ang mga mangyayari, ang mga events, ang occurrences. So, ang nagsasalita dito sa Book of Revelation ay si Jesus Christ mismo. Pinapasulat niya kay si Almighty Father, inuutos niya kay Jesus Christ. Si Jesus Christ, inuutos niya sa kanyang mga angels. Yung angel naman ay pinapasulat kay John the Evangelist. At kung sino magbabasa ng Book of Revelation, ay binibless ni Almighty Father at saka ni Jesus Christ. Kaya huwag nating katakutan ang Book of Revelation. Kasi blessing to, itong Book of Revelation. Iniiwasan ng mga tao. Natatakot sila, pero hindi tayo dapat matakot. Dahil sa tato ni Almighty Father, yung tatay natin. With love pa rin tong Book of Revelation. Dahil sa pagmamahal to. Kaya isinulat ito, in-reveal sa atin. Pinapaalam sa atin kung ano ang mga mangyayari para aware tayo. So, nasabanggitan natin yung 7 churches. Kaya 7, ang number is 7 means complete, no? Yung pagkakagawa ng earth, di ba? On the 7th day, nagpahinga si Almighty Father. Kaya complete yung number 7. Kaya 7 churches, kasi ito rin yung yung churches, tayo to, pagkakaiba-iba ng mga klase ng mga tao na churches, mga naniniwala kay Jesus Christ at kay Almighty Father. Okay? Hindi to mga unbelievers, itong 7 churches. Kaya nga church kasi
Di ba tayo ang church na sinasabi ni Jesus Christ? So, kung tayo ang church, tayo ay mga followers of Christ. Pero, bilang followers of Christ, nagkakasala pa rin tayo, nagkakaroon pa rin tayo ng mga pagkukulang. Kaya, dito sa binabanggit na 7 churches ni Jesus Christ, sinasabi niya yung mga kamalian natin para maituwid natin, para matuto tayo, para ibahin natin ang ating mga gawe. Kaya ito ay para sa atin na mga followers of Christ. Huwag tayong matatakot. Para matuto tayo. Dahil pinagsasabihan tayo ni Jesus Christ kung ano yung tama na dapat nating gawin para makuha natin ang ating inheritance. Hindi tayo mapunta sa kapahamakan. So, lahat ng tao, mahirap mayaman, makikita si Jesus Christ sa kanyang pagdating. Isang beses lang ito, believers and non-believers. At malalaman natin na si Jesus Christ yun because the sheep know my voice, sabi ni Jesus Christ. Kasi sa ngayon, may mga nakikita tayo, di ba, sa internet, madali nang ipeke. Madali nang ipeke kahit na yung mga lights itatapat lang sa clouds. Tapos gagawa sila ng mga animation, no? May mga peke. Ngayon, para natin malalaman na si Jesus Christ ay totoo na darating siya, na siya yun, alam natin dahil tayo ay followers niya. Kaya hindi tayo dapat patakot. No? So, ito ay vision. Yung Book of Revelation, vision to ni John the Evangelist. Alam niyo naman yung vision, di ba? Kasi si John the Evangelist, nagpe-pray siya. Lagi siya nagpe-pray sa island of Patmos. So, yung vision ni John the Evangelist, may future, at saka may past. So, mababanggit dito sa Book of Revelation, may mga past na binanggit si John dito na pinapasabi ni Jesus Christ. At meron ding mga future na nakalagay dito sa Book of Revelation. Naiintindihan natin yan, di ba? May past na binanggit dito sa Book of Revelation, meron ding future. Kaya nga kumpleto na ang history ng mundo na to. Si Jesus Christ at si Almighty Father, timeless sila and boundless. Naiintindihan niya ba yan? Wala silang time na ito, nandito na rin tayo, sabay-sabay tayo sa time na to. Hindi ganon si Almighty Father at si Jesus Christ. Kasi powerful sila. Yung tatay natin. Kaya, kanina tayo didikit sa tatay natin at kay Jesus Christ kasi sila ang powerful. Dito rin describe no, ni John the Evangelist si Jesus Christ. Na ano yung pagkaka-describe niya kay Jesus Christ? Nung makita niya, one like the Son of Man, clothed in with a garment down to the feet, and girded about the chest with a golden band. So mahaba ang damit hanggang paa, tapos may golden band na nakatali sa dibdib. His head and hair were like wool. So maputi, no? Na makinang, na parang white as snow. Alam niya ba yung snow? And his eyes like a flame of fire. So parang apoy na flame, no? Ng apoy. Nakakita naman kayo ng flame na apoy, di ba? Pag nakakita kayo ng apoy, di ba? Parang pag nakakita ka ng apoy, ba, napapatitig kayo sa apoy? Ako kasi napapatitig ako sa apoy. Parang tinititig ako mabuti. Tapos yung ibig sabihin ng flame of fire, nakaka-pierce to ng lahat ng bagay. Wala kang maitatago. Kahit isa, kitang-kita ni Jesus Christ, yung ating puso, ang ating isip, walang maitatago sa ating pagkatao. Physical, emotional, spiritual, walang maitatago kay Jesus Christ.
His feet were like fine brass, as if refined in a furnace. So, pagkaka-describe ni John the Evangelist sa paa ni Jesus Christ ay parang fine brass. Ano ba yung brass? Sa ibang version, bronze, no? So, yung brass, tsaka yung bronze, chinek ko. So, sa ibang version, bronze. Yung mas yung brass kasi, tsaka bronze, meron silang copper-based alloy. Pareho silang may copper. So, yung bronze, durable, matibay. At saka, corrosion resistant, hindi nagkakaroon ng kalawang. It has high tensile strength, good malleability. Malleable. At saka, inherently antimicrobial. Naintindihan niya ba yon? Inherently antimicrobial. Walang dumi. Hindi pwedeng dikitan ng dumi kasi pag didikitan ng dumi, masisira yung dumi, yung mga germs, yung mga bacteria. It continuously kills bacteria that cause infections. So, hindi nagkataon na naisulat ni John the Evangelist na parang bronze or brass yung paa ni Jesus Christ. Kasi nga, nung chinek natin kung anong characteristic ng bronze or brass, kasi sa ibang version is bronze, it's because continuously kills bacteria that cause infection. So, malinis si Jesus Christ from head to toe. Diba, hindi siya nagkaroon ng kasalanan. Kahit minsan, hindi siya walang kasinungaling ang lumabas sa kanyang bibig. And his voice as the sound of many waters. No? Maganda yung boses ni Jesus Christ with kung magsalita with authority and with power. Sa kamay niya, nandun ang right hand na 7 stars. At saka yung out of his mouth went a sharp two-edged sword. Yun yung salita ni Jesus Christ, no? Ang word of God na matalas din, sharp two-edged sword na nagpipierce din sa kaluluwa ng tao, nakakapagbago ng buhay. At ang kanyang countenance ay maningning na maningning siya in strength. Sinabi ni Jesus Christ na, "Do not be afraid, I am the first and the last. The one who lives and was dead, and behold, I am alive forevermore." Walang katapusan ang buhay ni Jesus Christ. Kaya ni Almighty Father. At kung susunod tayo kay Jesus Christ at kay Almighty Father, magiging walang katapusan din ang buhay natin. Eternal life in heaven with Jesus Christ and the Almighty Father. Si Jesus Christ ang may hawak ng susi or keys of Hades and death. At si Jesus Christ din, ang nahawak-hawak niya ay 7 stars. Yung 7 stars, yun yung angels na nagbabantay sa 7 lampstands. Yung 7 lampstands, yun yung 7 churches. So, dito tayo sa Revelation chapter 2. So, dito ay binabanggit na yung mga 7 churches sa Revelation chapter 2 and Revelation chapter 3. Dito sa Revelation chapter 2, basahin natin, no? "To the angel of the church of Ephesus write,
So, ang unang church ay na binanggit ay ang Ephesus. Yung Ephesus, siya yung pinakaunang one of the earliest churches na tatag. Sang ano to, no? Yung Ephesus, ancient Greek city na nakalagay sa Turkey, no? Pero hindi na nag-exist ang Ephesus, kundi mga ruins na lang nandun. Pero nung at its prime or yung heyday niya, one of the first cities where there were a lot of Christians, progressive yung lugar na yon. May mga business establishments, major trading site, at saka foremost center of arts, religion, and science. So, yung lugar na to, ibig sabihin, matao, at saka civilized nung time niya, yung Ephesus. Pero, binabanggit ito sa Revelation chapter 2, no? Basahin natin. These things says he who holds the 7 stars in his right hand, who walks in the midst of the 7 golden lampstands. So ito, yung naghahawak ng 7 stars, si Jesus ito. Who walks in the midst of the 7 golden lampstands din. Si Jesus ito. Sa verse 2, I know your works. Alam ko yung trabaho ninyo, your labor, your patience, yung pagiging pasyensyoso nyo, yung trabaho ninyo, and that you cannot bear those who are evil. Ayaw nyo ng mga masasama sa kasamaan. And you have tested those who say they are apostles and are not. At naalam ninyo kung sino ang nagsasabi ng totoo, kung sila ay apostle o hindi. And have found them liars. At nalalaman nyo na sila ay sinungaling. And you have persevered, nagsumikap kayo, and have patience, and have labored for my name's sake, and have not become weary. Hindi kayo napagod, nagtiyaga kayo, may pasyensya kayo, nagtrabaho kayo para sa pangalan ko, sabi ni Jesus Christ. Nevertheless, pero, meron akong, I have this against you. Meron akong napansin sa inyo na hindi tama, sabi ni Jesus. That you have left your first love. Nakalimutan ninyo yung inyong first love. Sino ba yung tinutukoy ni Jesus na first love dito? Nakalimutan nyo yung pagmamahal. Pagmamahal kay Jesus Christ at pagmamahal kay Almighty Father. Kasi masipag sila, no? Yung mga church in Ephesus, or tao to, okay? Tao. Iba-ibang klaseng tao kung saang lugar at ng lipunan, pero yung spiritual life niya, para siyang Ephesus. Kahit masipag siya, nagtatrabaho siya para kay Jesus, matagal na siyang nagtitiwala kay Jesus, ayaw niya ng mga kamalian, gusto niya laging tama, pero nawala yung kanyang pagmamahal kay Jesus kahit na nagtatrabaho siya. Nagtatrabaho na lang siya out of responsibility. Kailangan magtrabaho ako, kailangan ito ang gawin ko, ito ang tama. Pero, yung pagmamahal, nakalimutan na niya, nawala sa kanya yung pagmamahal. Pagmamahal kay Jesus, pagmamahal kay Almighty Father. Kung nawala ang pagmamahal niya kay Jesus at kay Almighty Father, mawawala din ang pagmamahal niya sa kapwa-tao niya. Naging strict na lang siya. No? Strict siya, by the book siya, pero yung pagmamahal nawala. Yun ang napansin ni Jesus Christ. Yun ang kanyang kinaayawan ni Jesus Christ. Dito sa verse 5, remember therefore from where you have fallen. Tandaan mo kung saan ka nahulog. Anong ibig sabihin ng tandaan mo kung saan ka nahulog? Nahuhulog ang mga tao because of pride. Strict ka na nga, lahat na gusto mo by the book, lahat ginagawa mo, nagtatrabaho ka, pero
Nahulog ka sa pride, naging ano ka, mayabang ka na. Dahil nga ang tingin mo na sa sarili mo, iba na. Tingin mo, ikaw ang pinakamagaling, ikaw na ang pinakatama, ikaw na ang pinaka diretso maglakad. Pero yung pagmamahal mo kay Almighty Father, kay Jesus Christ, nawala na, pati sa kapwa-tao mo. Kasi nagkaroon ka ng pride, hindi mo na iniisip yung kapwa-tao mo. Dapat maging ano ka rin, maging very accepting ka din. Maiintindihan mo ang tao. Hindi na niya naintindihan ang mga tao at hindi na niya naintindihan yung ipinapag-utos sa kanya ni Almighty Father. Basta stricto na lang siya. Naging selfish na siya. Although masipag siya, nagtatrabaho siya ng maayos, ayaw niya ng mga sinungaling. Naiintindihan niya ba ako? Yung mga taong stricto na gusto lagi na ito dapat, pero sa sobrang higpit niya, nawala na yung pagmamahal niya. Repent and do the first works, sabi ni Jesus, or else, sabi ni Jesus to, no? Or else I will come to you quickly and remove your lampstand from its place unless you repent. Humingi ka ng tawad. Ibalik mo ang dati mong pagmamahal kay Jesus Christ, kay Almighty Father, at sa tao. Dahil kung hindi mo gagawin yon, sabi ni Jesus Christ, kung hindi ka maghingi ng tawad, magpapakumbaba, darating ako ng mabilis. Tatanggalin kita, or tatanggalin ko yung inheritance mo. Hanggat kung hindi ka maghihingi ng tawad. Itong ibig sabihin nito. But this you have, that you hate the deeds of the Nicolaitans, which I also hate. Pero, masaya ako dahil galit ka sa mga trabaho or sa gawain ng mga Nicolaitans. Dahil ayoko rin ng mga gawain ng mga Nicolaitans. So, yung Nicolaitans, no, nabanggit dito sa second chapter, verse 6. Dito na tayo sa verse 7, no. Tandaan natin to, no, yung Nicolaitans. Sa verse 7 na tayo, he who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. Kung sinong may tenga, makinig at intindihin kung ano ang sinasabi ng Holy Spirit sa church. Dahil tayo ang church, tayo ang sinasabihan na to. Kung sino man sa atin, hindi to isang group of people, no, na kundi bawat isa sa atin kasi iba-iba ang pinagdadaanan, iba-iba kung paano mag-work magtrabaho or mag-serve kay Jesus tsaka kay Almighty Father. To him who overcomes, I will give to eat from the tree of life, which is in the midst of the paradise of God. Kung sino man ang babaguhin niya ang kanyang ang kanyang mga bagay na ayaw ko sa kanya, babaguhin niya 'yon. Hingi siya ng tawad, ibibigay ko sa kanya na makakain siya sa tree of life na nasa gitna ng paradise of God or Garden of Eden. So, anong ibig sabihin nito? Pag napagtagumpayan ng tao na yon, ibinalit niya yung kanyang first love kay Almighty Father, kay Jesus Christ, at mahalin niya rin yung kanyang kapwa-tao, bibigyan siya ni Jesus Christ ng eternal life in heaven, kasama si Almighty Father. Itong ibig sabihin nito, no? Ngayon, nabanggit ito sa verse 6 yung Nicolaitans. Yung Nicolaitans, ito yung mga tagasunod ni Nicholas. Kung hindi nyo kilala si Nicholas, sa Book of Acts kasi, Book of Acts chapter 6 verse 5, may piniling tao doon, no? Ang mga apostles, dahil nga may mga reklamo, yung mga hindi nabibigyan ng mga tulong.
So, isa sa 7 na napili ay si Nicholas. So, yung mga apostles, pumili sila ng tao. So, mga elders yon or deacons. So, si Nicholas, isa sa mga elders or deacons na napili ng mga apostles. Ngayon, si Nicholas, dati siyang pagan, na naging Jew, na naging Christian. So, from pagan, naging Jew, naging Christian. Ang dami na niyang pinagdaanan na mga beliefs. Okay, so dito sa basahin natin sa Acts chapter 6 verse 5. And the saying pleased the whole multitude, and they chose Stephen. So kasama niya si Stephen, yung binato ng bato. Yung pinatay sa bato, binato ng mga tao. Kasama niya si Stephen, a man full of faith and the Holy Spirit, and Philip, Prochorus, Nicanor, Timon, Parmenas, and Nicholas, a proselyte from Antioch. Whom they set before the apostles, and they had prayed, they laid hands on them. So, ito si Nicholas. So, nabanggit sa na galit si Jesus Christ sa mga Nicolaitans. So, yung mga Nicolaitans, yung Nicholas, isa sa mga deacons na kasama ni Stephen. So, yung Nicolaitans, may mga gawain to na ayaw ni Jesus Christ. May mga masasamang gawain ang mga Nicolaitans. So, may history na si Nicholas na paiba-iba siya ng beliefs. So, ang nangyari ngayon sa kanya, si Nicholas, pinaghalo-halo na niya yung kanyang paniniwala. No? Uso na rin na ng halo-halo. Pinagmekos-mekos na niya yung kanyang paniniwala. Yung paniniwala niya sa paganism, paniniwala niya sa Judaism, at paniniwala niya kay Jesus Christ. Pinagsama-sama niya na yon. Kaya ayaw ni Jesus Christ, kasi gusto ni Jesus Christ, kung siya lang. Kung Christian ka, Christian ka. Kung Christian ka, ano ang gagawin mo? Susundin mo yung sinasabi ni Jesus Christ. Kasi kung inihahalo mo yung katuruan ni Jesus sa ibang mga beliefs, anti-Christ ka. Kasi may contradicting yung mga beliefs ng iba sa mga katuruan ni Jesus Christ. No? Kaya kung kay Jesus Christ ka lang. Kung doon ka sa ibang beliefs, doon ka na lang. Pero kung kay Jesus Christ ka. Huwag mong ihalo. Huwag mong ipaghalo-halo. Dagdagan mo ng paganism, dagdagan mo ng kung ano-anong mga katuruan na wala naman dito sa Bible. Ayaw ni Jesus Christ nung ganon. Ayaw ni Almighty Father nung ganon. Dahil hindi yun ang totoo. Ang totoo, sino ang totoo? The truth is Jesus Christ. He is the way, the truth, and the life. Wala nang iba. Kaya kung dadagdagan mo, hindi na katotohanan yon, dahil hindi naman yun ang pinagtuturo o tinuturo ni Jesus Christ, siya kaniyang Almighty Father, wala naman yun sa Bible. Gawa lang yun ng tao, gawa lang yun ng devil. Na gustong ihalo ng devil or i-incorporate ang katuruan ng paganism kay Christ para nga hindi masave ang tao, para magkaroon siya ng maling gawain. Ganun ang ginagawa ni Satan. Kaya kung kay Jesus Christ ka lang. Kung sa Bible ka lang. Huwag mo nang ihalo pa ang ibang paniniwala. Hindi ako ang may sabi niyan, no? Nakalagay sa Bible yan. Huwag mong ipaghalo. Hindi pwede yun. Kung gusto mong sambahin si Thomas, wala namang ituturo si Jesus na sasambahin si Thomas. Sino ang sasambahin? Si Almighty Father. At si Almighty Father, ginaglorify niya si Jesus Christ. So, sino lang ang sasambahin natin? Si Almighty Father, tsaka si Jesus Christ lang. Walang binabanggit na si Thomas, si Peter, sambahin natin. Si Mary,
Sambahin natin. Walang sinasabing gano'n dito sa Bible. Kaya nga, di ba, inihabili na ni Jesus Christ si Mary kay John. No? At hindi umakyat si Mary na kasama yung katawan. Walang nakalagay sa Bible nun. Si Jesus lang. So, sino nagsasalita nun ng mga imbento? Sino nagsasalita nun? Hinahalo nila. Inihahalo nila sa katuruan ni Jesus Christ dito sa Bible. Wala namang nakalagay dito sa Bible. Kung may nakalagay sa Bible, maniniwala ko. Pero kung wala sa Bible, hindi. Kaya ayaw ni Jesus Christ, which I also hate. Sabi ni Jesus Christ. O, hindi na ako nagsalita nito. Si Jesus Christ na to, I hate. Nakalagay dito, sa Bible, sa Book of Revelation. Yung mga Nicolaitans, halo-halo na nila, paganism, lahat na ng mga beliefs, isinama na nila para sigurado na lang silang sakto sila sa langit. Bakit? Nakukulangan pa ba sila kay Jesus Christ at kay Almighty Father? Nakukulangan pa ba kayo kay Jesus Christ at kay Almighty Father? At kailangan nyo pang isama lahat ng mga pangalan dito sa Bible para tulungan kayo na makapunta ng langit? Minamak nyo si Jesus Christ noon. Binibetray nyo siya. Kaya galit si Jesus Christ sa mga ganon na gawain. Akala ninyo hindi nagagalit si Jesus Christ sa mga ganon na gawain. Nakalagay dito, I hate it. Sabi ni Jesus Christ, which I also hate. So, dito rin sa Greek version. Greek, no? Kasi isinulat ni John the Evangelist sa Greek, no? Yung mga sulat niya. But this you have, that you hate the works of the Nicolaitans, which I also hate. Gusto nyo yung i-Greek natin? Basahin natin. Mahirap basahin sa Greek eh. Nakalagay dito. I detest. No? Ganun ang gawain ng mga Nicolaitans. Okay? Hinahalo-halo nila. At saka yung mga maduduming bagay, inihahalo nila kay Jesus Christ. Hindi tama yun. Ayaw ni Jesus Christ nun. Dahil si Jesus Christ, holy siya. Si Almighty Father, holy. Kaya hindi sila pwedeng maisali sa mga bagay na madudumi. Kung isinasama mo si Jesus Christ at si Almighty Father sa mga bagay na madudumi, minamak mo si Jesus Christ. Kasi Almighty Father. Malulus mong inheritance in heaven. Kaya dapat lagi tayong makikinig kay Jesus Christ. Magbabasa ng Bible, magpe-pray. Madidinig natin ang boses ni Jesus Christ through the power of the Holy Spirit. Kasi my sheep know my voice. At nagtitiwala tayo kay Almighty Father. Kaya itong church of Ephesus, tao to, no? So, isa ka bang Church of Ephesus? Na gusto mo na lang lagi ay ginagawa mo yung responsibilidad mo, masipag ka, pasyensyoso ka, pero nawala na yung pagmamahal mo kay Almighty Father, kay Jesus Christ, at sa mga tao, masyado ka ng strict.
Pero natuwa si Jesus Christ dahil galit din ang isang taong Ephesus sa gawain ng mga Nicolaitans. At kung napagwagian ng tao ang maibalik ang kanyang pagmamahal sa yung isang Christian or follower of Christ, na ibalik niya ang kanyang pagmamahal kay Almighty Father habang naglilingkod siya kay Jesus Christ, at sa tao, pagmamahal sa tao, ang sabi dito ni Jesus Christ, ibibigay ni Jesus Christ yung makakain sa Tree of Life, yung tao na naibalik niya yung pagmamahal na naibalik ang kanyang pagmamahal sa mga tao kay Jesus Christ at kay Almighty Father. Dito na tayo sa verse 8. Ito naman, isang klaseng Christian naman ito, no? Ibang klaseng Christian naman ito. Ito naman ay ang Church of Smyrna. Isa ka bang Smyrna? So, ano yung Smyrna? Yung word na Smyrna, galing yun sa word na mir. Yun ang root word, mir. So, alam naman natin na yung myrrh, isa yun nung pinanganak si Jesus sa Bethlehem, ang binigay sa kanya ng mga Magi's, 3 gifts. Pero hindi lang 3 yung Magi's, no? Alam naman natin kung ano yung mga Magi's, di ba? Yung tumitingin sa mga stars. So, hindi lang 3 ang gifts ng hindi lang 3 ang dumating na Magi's. Pero, ina-assume lang ng mga tao na 3 yung Magi's kasi 3 ang gifts. Assumption lang yon, no? Kaya hindi tayo maniniwala na 3 lang ang Magi's. Kasi walang sinasabi na 3 ang Magi's. Kaya lang nila sinabi na 3 ang Magi's kasi nga 3 ang gifts. Pero hindi lang 3 ang Magi's sa dumating. So, binigay na gift kay Jesus, gold, frankincense, and myrrh. Yung myrrh nagsisymbolize ng mourning and sorrow. So, itong Smyrna, puro sorrow ang napdanas nila, napagdaanan nila. So, basahin natin, And to the angel of the church in Smyrna write, these things says the first and the last, who was dead and came to life. So, si Jesus din ito. So, dito sa church in Ephesus, ang sinabi, he who holds the 7 stars in his right hand, who walks in the midst of the 7 golden stands. So, si Jesus to. Tapos, dito naman sa Smyrna, this thing says, the first and the last who was dead and came to life. Si Jesus din ito. Iba-ibang description kay Jesus ang binabanggit sa bawat church or sa bawat klase ng tao. Bawat klase ng followers of Christ. Iba-ibang description ang inilalagay. Pero lahat sila, pare-pareho sila. Si Jesus Christ to, yung this thing says the first and the last, basta gano'n, no? Naintindihan ba? Mama, naintindihan ba ako? Ikaw na ako. Mama, ikaw na nanonood ito. Naintindihan ba ako, Mama? Hindi mo naman naintindihan nanay ko. Nakatingin na sa akin, nanay ko. This thing says the first and the last, who was dead and came to life. I know your works. Sabi ni Jesus, your tribulation and poverty. Alam ko yung trabaho mo, yung paghihirap mo, saka yung nadanasan mong kahirapan, yung hirap ng buhay. Kulang ka sa material possessions. Sabi ni Jesus, I know your works. Yung pagdurusa mo, kahirapan mo. But, you are rich. Sabi ni Jesus. Pero, mayaman ka. Alam mo yung trabaho mo, yung pagdurusa mo, yung paghihirap mo. Pero, mayaman ka. Bakit ni Jesus sinabing mayaman? No, basahin natin. And I know the blasphemy of those who say that they are Jews and are not but are a synagogue of Satan. Alam ko yung masasamang sinasabi ng mga tao na sila ay
chosen people. Pero, ang totoo, sila ay pulutong ni Satanas or followers ni Satanas. Sabi ni Jesus, do not fear any of those things which you are about to suffer. Huwag kang matakot kung ano man ang mga bagay na dadanasin mo. Indeed, the devil is about to throw some of you into prison. Ang totoo, yung devil itatapong kayo, yung iba sa inyo, sa kulungan. That you may be tested. So, nagtetest sa kanila ay ang devil kasi siya ang nagtatapon sa kulungan sa mga followers of Christ. And you will have tribulation 10 days at magdurusa ka ng 10 araw. Sabi ni Jesus, be faithful until death. Maging huwag kang matakot hanggang kamatayan, maging faithful ka. Sabi ni Jesus, and I will give you the crown of life. Ibibigay ko sa iyo ang korona ng buhay. Sino ang korona ng buhay? Ano ang korona ng buhay? Ang korona ng buhay, ang makasama si Jesus Christ at saka si Almighty Father in heaven. So kung magiging faithful ang mga tao na dumaranas ng paghihirap at pasakit sa buhay, sila ay pinipersecute ng mga tao, kinaiinisan ng mga tao, inaayawan ng mga tao. Yung iba ay tinapon sa kulungan. Yung iba ay ipinapatay. Huwag matatakot. O yung iba ay papatayin, huwag matatakot. No? Baging faithful kay Jesus Christ at kay Almighty Father para makuha ang crown of life or eternal life with Jesus Christ and the Almighty Father. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. He who overcomes shall not be hurt by the second death. Kung sino man ang magwawagi, no? Mapagwawagian niya ang pagsubok ng buhay, yung paghihirap, pagpapasakit sa buhay, kahit na inaalipusta dahil sa pagiging follower ni Christ, inaayawan ng mga tao, naikukulong, ang pinapatay, huwag magtatakot or matatakot. Kasi, kung sino man ay yung mga taong yun, mapagwawagian nila yun dahil hindi sila masasaktan pa ng pangalawang kamatayan. So, nakikita ninyo na yung buhay natin, no, nakalagay dito sa Book of Revelation na pagdating ng Book of Revelation, hindi naman lahat ng tao ay na followers ni Christ. Kaya nga walang rapture no? Walang rapture. Nandito na tayo sa punto ng mundo na to na nakakaranas na tayo ng tribulation. Nasa tribulation times na tayo. Ha? Naghihirap na tayo, di ba? Matagal na tayo nasa tribulation. Simula pa nung nasira yung temple na binanggit ni Jesus Christ nung 70 AD. Nung nasira na yon, yung tribulation, dire-diretso na. Hanggang ngayon, nahihirapan tayo. So may mga tao nang namatay dahil sa paghihirap nila, pasakit nila, naging faithful sila kay Jesus Christ at kay Almighty Father, nakulong sila, pinakain sa sila yon, pinagutan sila ng ulo, sinunog sila, hinang sila, or ang tawag doon, nakasabit ka sa puno. Ganon ang ginagawa sa mga followers of Christ, kasi yung mga followers of Christ, iba sila. Tayo, followers of Christ, iba tayo. Nakikita ng mundo, iba tayo. Bakit tayo iba? Kasi nasa sa atin si Jesus Christ. Nasa sa atin ang Holy Spirit. Kaya nakikita ng mga tao, iba tayo. Kinatatakutan tayo, kinaiinisan tayo.
Kahit wala tayong ginagawa. Kahit wala tayong ginagawang masama, kinainisan tayo. Alam ni Jesus Christ yun. Dahil siya, si Jesus Christ, gumawa siya ng tama. Lahat ginawa niya. Nagpagaling siya ng mga may sakit. Ginawa niya lahat. Nagminahal niya yung mga tao. Wala siyang sinaktan kahit isa. Pero ano ang ginawa sa kanya ng tao? Pinatay pa rin siya. So alam ni Jesus Christ na may mga tao na Christian na mapapersecute. Kung si Jesus Christ, pinatay siya, paano pa ang mga followers niya? Ganon din syempre ang dadanasin. May mga ganong followers ang dadanasin, mga Christians. Kaya alam ni Jesus. Kaya binabanggit niya dito, yung iba-ibang klase ng mga tao, yung kanilang mga iba-ibang mga karanasan ang makikita natin dito. Yung 7 churches. Kaya tayo to. Current ito. Yung sinasabi, dati, yung 7 churches, at tapos na yan. Yan pa yung time ni, yung time ng 1400s, ang tapos na. Hindi natatapos yan. Laging current. Buhay ang Bible. The living Word of God. Inspired by the Holy Spirit. Sa ibang bansa, no? Sa mga hindi tanggap ang Christianity, may mga tao pa rin na pinapatay doon. Dito sa lugar natin, tanggap man ang pagiging followers of Christ natin, pero iba pa rin ang tingin nila sa atin. Minsan, sa internet, inaaway nila tayo. No? May nakikita ko doon, nagagalit sila sa mga Christians, sa mga followers of Christ. Kasi hindi nila naiintindihan. Ngayon, kung pagwawagian natin yung persecution, hindi tayo masasaktan ng second death. Kasi di ba dito, be faithful until death. Sabi ni Jesus, hanggang kamatayan, maging faithful kayo. Kasi, pag na-overcome nyo yun, bibigyan kayo ng crown of life. Hindi na kayo masasaktan pa ng second death. Ano ba yung second death? Matagal na binabanggit ni Jesus ang second death, no? Doon sa Matthew, Mark, Luke, John pa, nababasa natin. Yung second death. Yung second death, yun yung mapupunta ka ng Hades. Sa realm of the dead. Sa lugar na where there are weeping and gnashing of teeth. Yun ang second death kasi wala nang hope doon. Andun ka na lang. So tayo to yung 7 churches. 7 na klase ng mga followers of Christ. Hindi tayo perfect. Okay? Kaya binabanggit ni Jesus lahat ng mga kamalian natin. Kaya niya binanggit itong 7 churches para matuto tayo. Ano nga? Bakit nga dumating si Jesus? Para doon sa mga taong naliligaw ng landas, malaman nila kung ano ang path na tatahakin. Jesus came to what? To heal, no? To heal us and not to destroy us. Dumating si Jesus para sa mga taong naliligaw ng landas, hindi alam ang kanilang gagawin. Kaya, sinasabi ni Jesus ito sa atin. Dahil mahal niya tayo. Kaya, sabi dito sa huli, sa verse 11, He who has an ear, kung sino man ang may tenga, makinig mabuti, intindihin. Kung ano ang sinasabi ng Holy Spirit sa churches, sa mga tao, sa atin. No? Hindi natin alam kung kailan darating si Jesus Christ. Kaya, may mga tao na makaranas pa rin ng death. Pero, huwag mag-aalala dahil
kung faithful ka kay Almighty Father tsaka kay Jesus Christ, hindi ka makakaranas ng second death. Okay? So, yung una, yung Ephesus, nawala yung kanilang pagmamahal, ang naging ano na lang sila, no? Naging sipag, sobrang sipag sa pagsaserve kay God, pero yung pagmamahal kay God, nawala na. Kasi out of responsibility na lang, napagising sa umaga, ito na, magbabasa na ako ng Bible, ito lang pala, ganito. Tapos wala na yung pagmamahal, pati sa kapwa-tao, nawala na. Pag nawala yung pagmamahal sa kapwa-tao at kay Almighty Father tsaka kay Jesus Christ, tapos marami ka nang alam sa Bible, ang nangyayari sa'yo ay nagkakaroon ka ng pride. No? Pag nagkakaroon ka ng pride, nagkakasala ka, mawawala ka ngayon sa path to righteousness. Kaya, bago pa man na maligwak ng todo or mawala ng todo sa path, pinagsasabihan agad ni Jesus Christ ang mga taong Ephesus, ang ugali, Ephesus yung characteristics or character bilang isang followers of Christ. At ang isa pa ay yung itong Smyrna na may mga followers of Christ na makakaranas ng sobrang hirap. Pero sa paningin ni Jesus, no, yung mga taong Smyrna na kinukonsider nila yung kanila na sila ay mahirap, sa tingin ni Jesus sila ay mayaman. Bakit? But you are rich. Alam ni Jesus na mayaman. Kasi yung mga tao na to na maraming pinagdadaanan sa buhay at nagtitiwala kay Jesus, kay Almighty Father, mayaman dahil ang pinagtitiwalaan nila or ang pinagtitiwalaan natin ay ang King of Kings and Lord of Lords, ang ating Creator. So, dalawa muna ang babasahin natin na church, no? Yung Ephesus at saka yung Smyrna. Na sana naiintindihan natin na tayo to, itong binabanggit na church na to, hindi to yung ibang tao, no? Wag natin sabihin, hindi, ibang tao siya, baka hindi ako yan. Ano natin, i-absorb natin lahat itong mga ituturo sa atin ni Jesus. Ilagay natin sa ating puso at isipan, gawin nating nutrients yung salita ni Jesus for our spiritual growth, para lalo tayo mapalapit kay Jesus tsaka kay Almighty Father. At lahat ng gagawin natin with love. Pag mag-share ka sa mga tao, with love. Mag-share ka sa, or kung magluluto ka, no? Iba-iba kasi tayo ng role as church. Kung magluluto ka para sa mga tao, with love. No? Hindi, magluluto na lang ako. Ito naman talaga ang trabaho ko. Kahit na walang pagmamahal, simple lang naman to, alam ko na to. Hindi, with love pa rin dapat. Okay, alam mo, maglilinis ka. Simple lang to, naglilinis lang ako. Hindi naman ako nagpapabayad. Responsibilidad ko na to. Sakto na ako sa langit. Hindi. Kailangan, habang naglilinis ka, mahal ko si Jesus. Mahal ko ang mga tao. Ginagawa ko to para kay Jesus. Alam ko, may nagtitiwala ako kay Jesus. Ganon. Okay? Kahit ano ang trabaho natin. As church kasi, hindi naman lahat ay nagtuturo. Hindi lahat naglilinis. Hindi lahat usheret. Hindi lahat song leader. Hindi lahat, nasa office ng congregation, doon siya naka-assign. Hindi lahat ganon. Kundi, kahit iba-iba ng role ang tao, dapat, bilang isang followers of Christ, dapat with love ang pagsaserve natin. O halimbawa, hindi ka naman sa congregation nagtatrabaho, kundi sa labas, may work ka sa labas, pero tutulong na lang ako sa tao, magbibigay na lang ako ng ganyan,
Tapos, alam ko, mapupunta na ako sa langit. Hindi ganon. Dapat with love pa rin. At in every day of our lives, makikita sa atin yung pagmamahal sa tao. Hindi lang pag nandyan yung kasama mo yung mga brethren mo, saka ka mabuti. Pero pag nasa labas ka na ng bahay mo, iba ng mga kasama mo, kung ano na nang pinagagawa mo, hindi ganon. No? So, yung nanganganib dito, yung Ephesus Church, itong persecuted church na to, itong Smyrna na to, pinapalakas ni Jesus ang loob. Kasi nga, in the face of death na, nakakulong, mahirap ang buhay, hindi alam ang gagawin. May mga country na gano'n, ano, na nakakulong yung mga Christians. May mga country na ayaw kay Jesus Christ. Kaya pati yung mga followers ni Jesus Christ, pinaparusahan nila. Pero wag matatakot. Be faithful until death. Ito ang turo sa atin ni Jesus Christ. Salita niya to, na ipinasusulat niya kay John the Evangelist. Sinasabi niya to sa atin dahil mahal niya tayo. Hindi niya tayo sinasabihan ito dahil galit siya. Hindi ganoon si Jesus. With love. Pag nagtuturo si Jesus, with love and concern for us. Gaya ng pagmamahal ni Almighty Father sa atin. So, lagi tayo magpe-pray, magbabasa ng Bible. And kahit ano ang ginagawa natin, pwede natin kausapin si Jesus Christ, siya si Almighty Father. God loves us all so much.